Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong super kilig na love story na aming ihahatid sa inyo ngayon na pamamagatan nating Tortang Talong mula sa panulat ni Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. I'm gonna take this seat, see if it's available. Sabay kuha ng upuan. That's Lawrence Acarens, 28 years old, nagtatrabaho bilang system engineer. Binabansagang heartthrob ng kanilang kumpanya, lagi nga lamang seryoso na para bang galit sa mundo. Titingin ako sa'yo, then sasagot ako ng, yes, that seat is available. Tas sasagot ka ng, okay, good. At saka mo kukunin ang upuan, that's the right and gentleman way to do it. Bulong nito sa sarili habang sulong nagda-dine-in sa food court noong building. Siya naman si Claire, 26 years old, bagong hire na customer service representative sa parehong kumpanya na pinagtatrabahoan ni Renz. Were you seeing something? Seryosong tanong ng binata. Just saying that this tortang talong is the best tortang talong I have ever tasted. Mas masarap pa sa torta ng nanay ko. You should try it. Actually, I wanna talk to the chef. Kuya, excuse me. Tell the chef his tortang talong is superb. Palusot ni Claire. Napataas ang kilay ng binata habang tinitingnan ang dalaga. Habang pumipili naman ng ulam si Renz ay na-curious ito kung totoo bang the tortang talong is the best tortang talong. Kaya naman bumili na rin ito ng isang piraso para tikman. Unang kagat pa lamang ni Renz sa torta ay napangiti na ito sabay tingin kay Claire. You're not kidding when you said that this torta is the best tortang talong. Ani Renz kay Claire, nginitian lamang ito ng dalaga. Weird, hindi naman ito the best. Mas masarap pa nga dito ang tortang talong ni Aring Kuring na doon sa kanto namin eh. The best din naman ang tortang talong ng nanay ko. And of course, my very own tortang talong. Hindi siguro masarap magluto ang nanay nito. Sa isip-isip ni Claire at ang mga grupo ng kababaihan sa tabi ng mesa ay pinagmamasdan at nakikinig sa usapan ng dalawa. Wow, first time kong nakitang ngumiti si Sir Renz. Ayon pa kay Faye. Kaya nga magkapareho kasi sila ng department ng best friend ko. Super crush niya si Sir Renz. Halos lahat daw ng kababaihan doon ay may gusto sa kanya. May ibang vocal sa kanilang mga nararamdaman. Yung iba naman, secret admirers. Napakaraming kompetensya, kaya nga lang napakailap niya sa babae. Si Gunda naman ni Demi. Halos lahat naman ng babae na nagtatrabaho dito sa building crush siya. Pero iwan ko ba dyan, para bang napaka-allergic sa mga babae, para bang may girlfriend o kaya asawa na sobrang silosa na kapag na lamang nakipag-usap o nakipagtitigan siya sa mga babae or kahit na sinong babae dito, ay bigla na lamang lilitaw at magkakalat ng lagim. Sabat naman ni Sandy. Hala, di kaya ba ding yan? Pabulong na sabi ni Demi. Ay, wag naman. Natatawang tugon ni Sandy nang biglang tumayo si Renz sa kanyang kinauupuan at naglakad palabas ng food court. Hoy, hindi kaya narinig tayo ni Sir? Sabi ni Faye. Grabe, hindi naman siguro. Napakaingay kaya dito at saka 2 tables apart naman tayo sa kanila. The next day, lunchtime ng mga employees, muli na namang nagtagpo ang mga landas ni Renz at Claire. Dahil bago pa lamang si Claire sa trabaho ay hindi niya alam na ang misang ginagamit nito mula kahapon hanggang ngayon ay siya ring paboritong spot ng binata tuwing kumakain ito ng pananghalian. Gustong gusto ito ni Renz dahil malayo sa pagitan nito sa ibang mga kumakain. Naririndi kasi ang binata sa lakas ng boses at tawanan ng mga tao. Malapit din ito sa bintana kaya't tanaw niya ang malawak at magandang view sa labas. Para kay Renz, ito ang safe spot
niya sa buong building. Nabubuksan niya din ang bintana malapit dito at gustong-gusto niya ang dampi ng fresh na hangin sa mukha nito. Miss, this is my spot. Ani Renz kay Claire na ini-enjoy ang kanyang lunch. Sorry, this is a public place. No one owns a spot. Everyone can sit anywhere they like. Pag-i-English na sagot ng dalaga sabay subo ng kanin. Umupo naman si Renz sa tabi ng sobrang dikit kay Claire. OMG, ang bango. Sa isip-isip ng dalaga, naiinis na umurong si Claire, ngunit umurong din ulit si Renz palapit sa dalaga. Napapaurong ulit si Claire. Wala na, you ruined my appetite. Padabog na saad ng dalaga. Do you know the reason why this spot is empty when I'm not around? It's because everyone in this building knows it's mine. You must be new here, so I'm gonna let this pass. Natamimi si Claire. Don't tell me, dinadabog-dabugan at sinasagot-sagot ko ang anak ng may-ari ng building na to. Seryosong tanong nito sa kanyang sarili. Nagpakumbaba na lamang ang dalaga at lumipat sa kabilang mesa. Doon na rin ipinagpatuloy ang kanyang kinakain dahil napapalaban at nauubusan na rin siya ng English sa kakasagot sa binata. At noong makabalik sa kanyang office, naisipan ni Claire na itanong sa katrabaho si Renz. Miss Grace, busy ka? May itatanong lang sana ako. Hindi naman. Tugon ni Grace na mukhang hindi interesadong makipag-usap kay Claire. Kalat na kasi sa buong building ang nangyari kahapon sa food court. Si Claire na lamang yata ang walang alam sa mga kumakalat na kwento tungkol sa kanya. Kilala mo ba yung lalaking katabi ko sa food court kanina? Curious na tanong ng dalaga. Si Sir Renz yun. Pogi siya, Inglesero, pero weird. Inirapan ni Grace si Claire, subalit hindi ito napansin ng dalaga. Walang kaidi-ideya si Claire na kalaban na pala siya ng mga babae sa loob ng building. Mga ilang araw rin ang nakalipas at napansin na rin ni Claire na hindi maayos ang pakikitungo ng mga workmates nito sa kanya. Napansin niya rin na pinagtitinginan at pinag-uusapan siya ng mga grupo ng kababaihan saan mang party ng building siya magpunta. Hindi naging komportable si Claire sa unang linggo sa trabaho. Feeling niya ay bumabalik siya sa high school na puno ng mga bullies at siya rin ang target. Hindi nga lamang mapagtanto ng dalaga kung bakit ganoon na lamang ang trato sa kanya ng kanyang mga babaeng ka-workmates. Walang gustong makipag-usap sa kanya, maliban sa mga kalalakihan at sa mga babaeng may asawa na. Ngunit kahit may mga asawa na ay naiinis pa rin sa kanya. Break time ni Claire at napagdesisyonan niyang tumambay sa food court. Bakante ang upuang pinag-aagawan nila ni Renz, kaya naman doon siya umupo. Nai-stress siya at masama ang kanyang loob dahil sa mga pangyayari sa kanya at perfect ang spot na iyon para makapagmuni-muni. Binuksan niya ang bintana at sinandal ang ulo roon. At habang nakatitig siya sa labas ay naaninagan niya ang refleksyon ni Renz sa bintana na naglalakad palapit sa kinaroroonan nito. Bakit kailangan pa natin magsabay ng break time? Sa isip-isip nito, sabay pahid ng kanyang luha. Tumayo si Claire mula sa pagkakaupo. No, please stay. Sabay upo sa harapan ni Claire. You know this is my comfort place. Here. Sabi ni Renz sabay abot ng coffee sa dalaga. This is where I always sit. Pag nasasakal na ako, nabubuksan ko kasi ang bintana. You can use this spot as long as you want. Napangiting dagdag ni Renz. Nakangiti na rin si Claire. Nagkandalaiti sa inis kay Claire ang mga kababaihan sa paligid nito. Matapos ang kanyang break time at kailangan ng bumalik sa office, bumuntong hininga ang dalaga sabay pasalamat kay Renz at nagtungo na sa kanyang office. Si Renz naman ay patuloy pang nakangiti. Pagdating ni Claire sa office ay may sticky note na nakadikit sa kanyang schedule board at may nakasulat na masakit na salita. Tumingin siya sa
sa paligid at nakita niya si Grace na nakangisi. Alam na kaagad ng dalaga na galing ito sa kanya, kaya pinunit niya ang mga sticky notes at tinapon sa basurahan. Sunod-sunod ang pangbubuli na natatanggap ni Claire. Hindi lamang mula kay Grace kundi pati sa mga kaibigan nito. Kaya hindi na napigilang kumprontahin ni Claire si Grace. Grace, may kasalanan ba ako sa'yo? Kung meron akong hindi magandang nagawa sa'yo, sana sabihin mo sa akin ng harap-harapan para makapagsorry ako. Mga may edad na kasi tayo, hindi na tayo high school students. Matapang na banat ni Claire. Seryoso ka ba? Hindi mo alam na ayaw sa'yo ng mga tao sa buong building na to? Parang kinurot ang puso ng dalaga sapagkat galit ang lahat pero hindi niya alam kung bakit. Ano ba ang ginawa ko para magalit kayo sa akin? Umiiyak na tanong nito. Claire, akala ko ba ang sabi mo hindi na tayo high school students? Pero kung makaiyak ka dyan, daig mo pa ang inaaping grade 6 na bata. Pataray na sagot ni Grace. Nakuna ng video ang sagutan ng dalawa at ito ay biglang kumalat hindi lamang sa buong building kundi pati sa social media. Hindi natin alam ang buong istorya kaya wala tayong karapatan husgahan ang sino man sa kanila. Komento ng isang netizen. Hindi ko alam ang istorya pero mukhang si Grace ang klase ng workmates na ayaw kong makatrabaho. Reply naman ng isang netizen. Marami ang nakisampatiya kay Claire sa social media. Nakapagpalakas ng loob ni Claire ang mga positibong komento na kanyang nababasa. Umabot na rin sa HR ang video at agad na pinatawag ang dalawa sa opisina. Ano itong kumakalat na video? Anong problema natin? Mahinahong tanong ng HR. Ayaw sumagot ni Grace at nagdalawang isip naman si Claire na maunang sumagot. Grace, Claire, walang gustong magsalita? Kalmang pag-ulit na tanong ng HR. Okay, since walang gustong magsalita, I'll start with you, Grace. Can you enlighten me? Bakit mo naman nasabi sa video na ayaw ng mga tao sa buong building na ito kay Claire? I'm sure you know that Claire is just a new CSR here in our company. Aren't you supposed to guide the newbies? Hindi naman po malaking issue ito, ma'am. Pag-deny ni Grace. Claire, bakit ayaw sa'yo ng lahat? Wala po talaga akong idea, Ma'am Rochelle. Nag-decide nga po ako na kausapin si Grace para itanong kung bakit halos lahat ng mga kababaihan dito ang sama ng tingin sa akin habang nag-uusap. Hindi lang naman isang beses kong napapansin ang ganoon. Halos kahit saang sulok ako magpunta ng building na ito, pari-parihong reaksyon ang aking nakikita. So, you're saying you only notice this kind of behavior from women? Opo, yun po ang nauobserbahan ko po, Miss Rochelle. Don't you think it's because of the guy? Nagulat si Claire sa sinabi ng HR. Napaisip na din ito kung sinong lalaki ang pwedeng maging dahilan. So, who's the guy, Grace? Don't tell me it's about Lawrence? Just to let you know, Claire, Lawrence is Grace's ex. Paliwanag ng HR kay Claire. I want you to fix this before leaving my room, Grace. This is not your first time. If you keep bullying girls na mapapalapit sa ex mo, I will be forced to remind you by giving a written warning. Sabi ng HR. I'm sorry for the way I treated you since day one. Sabi ni Grace. Kung alam ko lang ang istorya ninyo ni Sir Lawrence, hindi sana mangyari ito. Miss Grace, hindi na sana ako nakikipag-agawan pa sa pwesto sa food court. Lumipas ang mga araw na hindi nag-uusap ang dalawang dalaga, ni hindi na rin nagkikita si Renz at Claire tuwing tanghalian. Did she quit that fast? Tanong ng binata sa kanyang sarili. Habang nasa hallway si Renz papuntang CR, ay nakasalubong niya si Claire. Agad naman pumagilid ang dalaga at umiwas ng tingin sa binata. Hey, are you alright? I'm not seeing you at the food court for days now. Saan ka tuwing break at lunchtime? Mausisang tanong ng binata.
With all due respect, I believe that none of your business, Sir Lawrence. Pag-iwas ng dalaga, nagtaka ang binata sa kilos nito. Para makaiwas sa gulo si Claire ay pinili nitong kumain sa loob ng CR. Ito ang lugar kung saan walang nakakaistorbo sa kanyang pananghalian. Why are you acting like this towards me? As far as I remember, binigyan naman kita ng coffee. I even let you use my safe spot for as long as you want. Kung kailan ako naging friendly sa'yo, saka ka naman masungit? Finally, nagtagalog ka din. Sagot ni Claire. Napangiti si Ren sa sagot ng dalaga. Mas napapansin mo ang pagtatagalog ko kaysa mga caring questions? Natouch naman ang dalaga sa narinig, ngunit agad naman ito pinigilan ang kanyang sarili. Sir, are you aware that every girl in this building would want to kill me just because I'm talking to you? It's Grace, isn't it? Naiinis na tanong ng binata. Since day one of sitting in your spot, naging target ako ng mga babae dito. Walang araw na hindi ako binubuli at nakakarinig ng mga masasakit na salita. Ang mas masakit doon ay hindi ko alam bakit ako. Malalaman ko na lang dahil pala yun sa lalaki. How shallow. Saad nito habang nanginginig ang boses. Yes, shallow indeed. So stop eating wherever you're eating and eat in food court starting tomorrow. At kapag hindi kita nakita bukas, I'll report Grace and other women to HR myself. Grace and I are okay now. I don't think so, Claire. I know Grace better than anyone. Kung totoong okay kayo, then why not eat in the food court? I just don't want to be involved with you. At iniwan niya na si Ren sa hallway pagkatapos sabihin iyon. Si Grace kasi ang rason kung bakit malimit makipag-usap si Ren sa mga kababaihan. Alam ng binata ang ugali ng kanyang ex at ayaw niya ng issue. Dahil may mga nadamay na ngang inosente ay hindi napapayag si Ren na wala lang siyang gagawin. Si Claire naman ay naisip niyang tama nga ang sinabi ni Renz. Since I made my peace with Grace at wala naman akong ginagawang masama, bakit pa ako kakain sa CR? I should be confident. Hindi ko na problema kung mga bitter sila. Pag-i-encourage ng dalaga sa kanyang sarili. Napahinto ang lahat ng tao. Napatingin kay Claire habang papasok ito sa food court na tila ba siya ay isang sikat na celebrity. Just focus your eyes on me. Sa loob-loob ni Renz habang nakangiting tumingin kay Claire na naglalakad patungo sa misa niya. I'm glad to see you here. Thank you. Pangiting tugon ng dalaga na umupo na sa harapan ni Renz. So tell me, saan ka kumakain those past few days? Sa CR. Nahihiyang sagot ng dalaga. No kidding? Gulat na tanong ni Renz. Yes sir, no kidding. Pangiting tugon ni Claire. Just Renz, please huwag na yung sir. Masyadong formal. Sabay ngiti. Parang ang weird naman tawagin kang Renz, napakabosi at formal mong tingnan para di tawaging sir. Saad na tumatawang si Claire. Stop eating wherever you're eating and eat in the food court starting tomorrow. Pagaya nito sa sinabi ni Renz noong nakaraang araw. Oh God, that sounds bossy indeed. Nahihiyang tawa ni Renz. Ang totoo niya, nababahala ako na baka kung ano ang magiging reaksyon ni Grace. Mamaya habang focus ako sa pagtatrabaho sa office, ibigla na lamang akong sasabunutan sa buhok at kakalad ka rin ako palabas ng building. Pabirong sabi ng dalaga. That's good. That's good ka dyan. Totoo nga, hindi naman tinotolerate ng kumpanya ang ganoong asal. Baka ma-fire siya niyan, pero mabuti na din para wala nang sisira sa araw mo. Sana yung last sentence mo ay totoo, kaso hindi. Hindi lang naman si Grace ang galit sa akin eh. Malungkot na sagot ni Claire.
Alam naman nating lahat na si Grace ang pinaka-worst sa kanila. Sabay tawa ng binata. Totoo, pero huwag mong i-underestimate ang kayang gawin ng mga babae, lalo na kapag nagsisilos. Pangiting biro ng dalaga. Yeah, women are scary. Hoy, hindi naman lahat. Pagtutol nito, napasarap ang kwentuhan ng dalawa at panay pa ang tawanan nila. Minsan, may pahampas-hampas na si Claire. Halos hindi na maibaling ni Renz ang kanyang mga tingin sa dalaga. If you keep looking at me like that, malulusaw ako. Naiilang nasabi ni Claire. Free ka ba mamayang gabi pagkatapos ng trabaho? Naaalangang sagot ng dalaga. Oo, sa palagay ko, free naman ako tonight. Pang-aasar na tugon nito. Let's have some dinner together? Pag-aya ni Renz. Hindi naman humindi ang dalaga. Di kalaunan ay nagkapalagayan na ng loob ang dalawa. Panay din ang gala nila kapag weekends gamit ang sasakyan ni Renz. Travel as a friend ika nga. Isang araw ay nakitang sabay lumabas ng kotse ni Renz si Claire at ang binata at sabay ding pumasok sa office. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanila. Timing naman ang pagtugtog ng kantang Ikaw at Ako ni Moira. Nakarating na nga ang balita kay Grace at umuusok sa galit ang dalaga. So, gawin na nating official ito? Tanong ni Renz habang naglalakad sa gitna ng mga employees. Ang alin? Curious na tanong ng dalaga. Kinuha ni Renz ang kamay ni Claire para i-holding hands. Napatingin ang dalaga kay Renz. Kapit lang at huwag kang bumitaw. Paghikayat nito sa dalaga at tuloy-tuloy lang ang dalawa sa paglalakad habang magka-holding hands at walang pakialam sa mga nakapalibot. How dare you? Renz and I go back a long way, longer than you can imagine. Pagkompronta ni Grace kay Claire. Since high school, Claire, Renz and I were high school sweethearts. Sabay kaming namulat sa katotohanan, sabay kaming nangarap, sabay naming hinarap ang buhay kolehiyo after naming makagraduate ng college. Sabay din kaming nag-apply at sabay din kaming natanggap. Everything was perfect. Hindi mo mahihigitan ang kung anong meron kami ni Renz. Sampid ka lang. Hindi mo iyon mahihigatan. Lumugar ka ng maayos. Nanggagalaiti na sabi ni Grace sabay alis sa harapan ni Claire. May nakalimutan ka? Pahabol na sabi ni Claire. What? Pataray na sagot ni Grace. Nakalimutan mong break na kayo at ako ang current girlfriend niya. Nakangiting sabi ni Claire sabay taas ng kanyang kanang kilay. Kinahaponan, uwian na at hinihintay ni Claire si Renz sa parking area dahil umaga pa lamang ay nag-offer ito na ihahatid ang dalaga sa bahay nito. Habang naghihintay ay nakatanggap ito ng text mula kay Renz. Babe, asaan ka na? Nasa office ka pa ba? I'm really sorry, hindi kita maihahatid ngayon sa inyo. Kailangan kong ihatid si Grace sa bahay nila, pababa na nga kami ng elevator. She is having a panic attack again. I'm sorry, babawi ako sa iyo bukas, promise. I love you. Nadismaya si Claire sa kanyang nabasang text, subalit wala siyang nagawa. Nagtungo si Claire sa elevator para umakyat sa ground floor at nakasalubong niya sina Renz at Claire na palabas ng elevator. Nakita ni Claire na nakalambitin ng mga braso ni Renz si Grace habang nagtatawanan ang dalawa. Sabay naman binunot ni Renz ang mga kamay nito mula sa pagkakayakap ni Grace at naglakad palapit kay Claire. Babe, don't misunderstand. Tila natatarantang sabi ni Renz. Panic attack? Seems to me that she's having the best time of her life clinging in your arms. See you tomorrow. Dismiyadong saad ni Claire. Claire, wait. Habol nito sa dalaga. Sorry, hindi ko naman alam na may lakad pala kayong dalawa. Pagsisinungaling ni Grace. No, I was supposed to drive her home.
Walang pakialam si Grace sa sinabi ni Renz. Sa katunayan, hindi naman talaga siya inaatake ng panic attack. Ginamit niya lamang ito para ihatid siya ni Renz. So Renz, while we are do you want to grab a drink? Malanding tanong ni Grace. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Kanina yun, now I'm okay. Ngiting saad nito at halatang wala namang nararamdaman. Grace, maging honest ka nga sa akin. Noong tinawagan ba ako ng mama mo na makisuyo na ihatid ka sa bahay ninyo dahil nagka-panic attack ka? Hindi totoo yun ano? Galit na tanong ng binata. Hindi na nakapagsinungaling si Grace at sinabi na ang lahat. Ganoon ka ba kababaw, Grace? Ginamit mo ang mama mo para sa kabaliwan mo? Get out of my car! Sigaw ng binata. You can't do that to me? Nabiglang nasabi ni Grace. Oh, watch me. Sabay labas ng kanyang sasakyan at binuksan ang pintuan sa tabi ni Grace at hinila ang dalaga pababa. Matagal na akong nagtitimpi sa pagiging asal-aso mo, Grace. Hindi ko na ihahatid ang sarili kong girlfriend para ihatid ka because you keep saying you're sick. Don't blame me. Aminin mong pinili mo akong ihatid dahil concerned ka pa rin sa akin. Yes, concern ako sa'yo pero ginamit mo ang concern ko na iyon para sirain ang relasyon namin ni Claire. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako concerned. Ginawa ko lang ito out of respect sa mother mo at akala niya kasi ako pa rin ang boyfriend mo. You have to drive me home every day after work or else I will keep pestering that weak girlfriend of yours. Sigaw ni Grace. Grace, alam mong hindi ako nananakit ng babae pero sa isipan ko, bugbog sarado ka na. Napalunok ang dalaga sa kanyang narinig. Hail yourself a taxi. Kung hindi mo afford, magbus ka. Also, stay away from my girlfriend. Maotoridad na tura ni Renz. Naiwang humagulgol si Grace sa gilid ng kalsada at simula noong gabing iyon ay hindi na pumasok si Grace sa trabaho. Ilang araw nang walang ganang kumain ito at nagmumukmuk lamang sa kanyang kwarto. Nanghihina ang dalaga kung kaya't napagdesisyonan ng pamilya nito na dalhin siya sa ospital. Nadiagnose si Grace ng severe anxiety and depression. Kailangan niyang ma-admit para maobserbahan ng mga doktor. Nag-guilty si Ren sa ginawa nito sa dalaga kaya naman araw-araw pagkatapos ng trabaho ay dumediretso kaagad ito sa hospital para bisitahin si Grace. Kung minsan din ay doon na siya natutulog at nagbibihis para pumuntang trabaho. Wala kang dapat ikasilos, Claire. Ex ko si Grace. Hindi ko siya basta-basta na lamang baliwalain dahil pa'y pinagsamahan din kami. Lalo pat may sakit siya. I care for her. Bibisitahin ko siya sa araw-araw hanggang sa gumaling siya. Hindi pwedeng hindi ko siya bibisitahin. Nasaktan ko siya ng sobra, Claire. Ayoko nang saktan siya lalo. Renz, inisip mo ang feelings ni Grace? Pero paano naman ang feelings ko? Ako ang girlfriend mo pero wala ka ng time sa akin kasi na kay Grace lagi ang attention mo. Mas napaprioritize mo yung nararamdaman ni Grace. Mas iniisip mo na masasaktan siya. Renz, nasasaktan din ako. Paano naman ang nararamdaman ko? Paghagulgol ng dalaga. Ikaw ang mahal ko, Claire. Claire, look at me. Mahal kita. Seryosong saad ng binata na nakatingin sa mga mata ng dalaga. Sabay halik sa noo at yakap dito. Ang pagdalaw ko kay Grace ay ang tanging magagawa ko lang para sa kanya. Paliwanag ni Renz. Araw ng linggo ay naisipan ni Claire na dalhan ng flowers si Grace at para na rin makita si Renz. Habang naglalakad papunta sa room ni Grace ay nakabukas ang pintuan kung kaya't tanaw niyang sinusubuan ni Renz si Grace. Inayos din ng binata ang buhok ng dalaga at sabay hinalikan ni Grace si Renz sa pisngi. O para saan naman yan? Tanong ni Renz sa pahalik sa kanya ng dalaga habang nakangiti. Para sa pag-aalaga mo sa akin kahit may girlfriend ka na.
Sabay tingin sa labas ng kwarto. Sinundan ni Renz ang direksyon ng mga tingin ni Grace at noong mapalingon ay nakita niya ang kanyang kasintahang si Claire. Napatayo si Renz sa kanyang kinauupuan. Sa galit at selos ay naiyak na naman si Claire, sabay takbo palayo sa kwartong iyon. Hindi pa nakaalis sa kinatatayuan si Renz ay agad nang hinawakan ni Grace ang kamay nito para pigilin ang binata sa paghabol kay Claire. Renz, don't go. Pagmamakaawa ni Grace. Kaya mo ba ako hinalikan sa pisngi ay dahil nakita mo si Claire sa labas? Hindi sumagot si Grace at tiningnan lamang ang mga mata ng binata. Nadismaya si Rain sa inasal ng dalaga kung kaya't hinila ito ang kamay at dali-daling hinabol si Claire. Mabuti na lamang at naabutan nito si Claire sa parking nakaupo sa tabi ng kanyang kotse. Sinubukan kong intindihin ang sitwasyon ninyo ni Grace, Renz. Paulit-ulit kong iniintindi kahit masakit para sa akin. Try to put yourself into my shoes. Ano ang mararamdaman mo kung mas marami pa akong oras sa ex ko kaysa sa'yo? At ano ang mararamdaman mo kung hindi ako nakakasipot sa mga date natin dahil inuuna ko ang ex ko? Mas lalo kitang minahal dahil sa pagiging responsible mo. Pero Rez naman, hindi mo na responsibilidad si Grace. Paghagulgol ng dalaga. At dahil sa awa, bigla na lamang niyakap ni Renz ang kanyang kasintahang si Claire ng napakahigpit. I'm sorry, Claire. Inaamin ko na feeling ko ay responsibilidad ko si Grace at kasalanan ko kung bakit siya nagkakaganyan. Nakaligtaan ko tuloy na kinakain na pala ako ng aking responsibilidad na iyon sa puntong napabayaan ko ang relasyon natin. I'm sorry kung nawala ako kahit andito ako. Paghingi ni Renz ng paumanhin, sabay halik sa mga labi ng kasintahan. Sinundan pala ni Grace sina Renz at Claire at sobra siyang nasaktan sa kanyang nakita. Hindi niya matanggap na ang kaisa-isang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay wala na at napunta na ito sa iba. Feeling niya ay wala ng saysay ang mabuhay sapagkat wala na rin naman sa piling niya ang lalaking kanyang pinakamamahal. Tumalikod si Grace at naglakad na wala sa wisyo. Natanaw naman siya ni Claire. Renz, si Grace ba yun? Pagklaro nito. Parang si Grace nga yun ah. Grace! Sigaw ng napakalakas ni Renz. Napasigaw rin sa shock si Claire sa nangyari habang si Renz ay sobrang bilis na tumakbo palapit kay Grace. Hoy yung babae! Sigaw ng isang lalaking nakakita. Tawagin niyo ang doktor! Sigaw naman ng isa. Diyos ko, tama ba ang ginawa ko? Tama bang ipilit ko ang relasyon namin ni Renz? Pag-iyak na bulong ni Claire habang nakaluhod sa simbahan ng hospital. Sinisisi nito ang sarili sa nangyari kay Grace. Diyos ko, kung hindi lang sana ako dumating sa buhay ni Renz at Grace, ay hindi sana mangyayari ito. Siguradong sinisisi ako ngayon ni Renz sa pagkakabangga ni Grace. Lord, huwag niyo pong hayaang may mangyaring masama kay Grace. Iligtas niyo po siya. Umiiyak na panalangin ni Claire. Dumiretso ng uwi ang dalaga pagkatapos nitong magdasal. Ayaw nitong magpakita kay Renz sa takot na sisihin siya ng binata. Sinisisi ng dalaga ang kanyang sarili sa nangyari kay Grace. At hindi siya nakatulog noong gabing iyon, kaya gumawa na lamang ito ng resignation letter. Nakapagdesisyon na ang dalaga na umalis na lamang sa kanyang pinagtatrabahuan. Lord, buhayin niyo po si Grace. Ibabalik ko na po sa kanya si Renz. Babalik na lamang din po ako sa aming probinsya para sa kaligayahan nilang dalawa. Umiiyak na usal ni Claire habang nagsusulat, pagkatapos ay nagligpit na rin ito ng kanyang mga kagamitan habang panay ang punas ng mga luha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay maagang nag-ayos si Claire at dumiretso ito sa HR office para ibigay ang kanyang resignation letter. Bakit naman biglaan, Claire?
Tanong ng HR. Bigla po kasing tumawag ang mama ko, kailangan daw akong makita ng aking lula. Alibay ni Claire dahil sa totoo lang matagal nang wala ang kanyang lula. O basta, lagi mong tatandaan na bukas ang pintuan ng kumpanyang ito para sa'yo. Tango lamang ang itinugon ni Claire at mabilis itong nagbalik sa kanyang tinitirhan. Nagpalit na rin ito ng cell number. Dahil sa nangyari noong araw na iyon, pansamantalang nakalimutan ni Renz si Claire hanggang kinabukasan. Bakit ba hindi makontak ang kanyang cellphone? Kunot noong tanong ni Renz sa kanyang sarili. Ngunit binaliwala lamang iyon ni Renz. Nakatawag na rin siya sa office na hindi muna siya papasok. 3 araw ang nakalipas na hindi niya makontak si Claire ay nakapagpa siya itong tumawag sa opisina ng kasintahan. Hindi mo alam, nag-resign kaya siya noong Monday. Tugon ng nakasagot ng tawag. Nagulumihanan ang binata. Ano ito, na disgrasya na nga si Grace tapos iniwan niya ako? Nagalit ba siya sa akin dahil tinulungan ko si Grace? Hindi makapaniwalang tanong ni Renz sa kanyang sarili. Anak, uuwi-uwi ka dito tapos magmumukmuk ka lang din pala? Tanong ng ina ni Claire. Kasi mami, may namimiss ka ba sa Maynila? Biglang pagputol ng ginang sa sasabihin pa sana ni Claire. Wala po. Biglang napaiktad ang dalaga noong biglang may tumawag sa kanyang messenger. Nang laki ang kanyang mga mata na ang pangalan ni Renz ang kanyang nakita, kaya bigla siyang nanginig. Hindi niya nagawang sagutin ang tawag, sunod-sunod na mensahe naman ang kanyang natanggap mula sa binata. Claire, gusto ko lang malaman kung bakit bigla ang iyong pag-resign. Galit ka ba dahil inuna ko si Grace? Utang na loob naman, malubha ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi mo ba ako kayang mapagbigyan? Kailangan ko ang suporta mo at hindi ang galit mong iyan. Wala pa ring malay si Grace hanggang ngayon. Sana naman, diretsuhin mo ako kung ayaw mo na, hindi itong bigla ka na lamang maglaho. Kung ayaw mo akong kausapin, reply ka naman. Para naman hindi ako mabaliw dito sa kakakaisip. Claire, mahal na mahal kita at nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong pagsilusan ang taong walang malay. Kailangan niya ako, ngunit kailangan din kita. Pero kung ayaw mo na sa akin ay hindi kita pipilitin. Huwag mo naman akong iwan sa ere. Gusto kong malaman ang dahilan mo. Diretsuhin mo ko. Nabagbag ang damdamin ni Claire sa kanyang nabasa, kaya siya na mismo ang tumawag at mabilis namang sinagot ng binata. I'm sorry, nangako kasi ako kay Lord na ibabalik kita kay Grace. Bakit mo naman ako ibabalik sa kanya? Hindi niya na ako pag-aari noong naging iyo ko. Basag ang tinig na tugon ni Renz. Mama, lilipad muna ako pa Manila, kailangan ako ni Renz. Kasintahan mo? Tanong ng ina. Opo, Mama. Saka ko na lamang po ipapaliwanag sa'yo kapag okay na po ang lahat. Pangako po, babalik ka agad ako dito. Nako, umalis ka na kung kailangan mo nang umalis. Naiintindihan ko anak, nasa tamang edad ka na at may trabaho ka pa. Biglang napayuko si Claire. Hindi niya kasi sinabi sa kanyang ina na nagbitaw na ito sa kanyang trabaho. Patawarin mo ko, love. Bigla akong natakot. Baka kasi sisihin mo ako sa nangyari kay Grace. Bakit naman kita sisisihin? Salamat at bumalik ka ha. Halos mabaliw kaya ako nung malaman kong nag-resign ka. Mabuti na lang hindi mo ako blinak sa Facebook. Kung nagkataon, baka talaga mabaliw ako. Punong-puno na pagmamahal na wika ni Renz at masuyo nitong hinalikan ang mga labi ni Claire. At simula noong makabalik si Claire sa Maynila ay inalagaan na nito si Renz habang inalagaan naman ni Renz si Grace hanggang sa gumaling ito. Alam mo, naramdaman ko ang pag-aalaga mo sa akin. Pinakakawala na kita, nahihiya ako sa iyo at kay Claire. Buntong hininga na wika ni Grace at dahil doon, naging magkaibigan ang tatlo at ninang si Grace ng 4 na anak ni Renz at Claire. I hope you
Don't mind if I say that I love you. Kapag makasarili ang isang tao sa taong kanyang minamahal, iyon ay hindi pagmamahal. At dapat sa relasyon, pangdalawahan yan. Nagtutulungan at nag-uunawaan. Naging sakim si Grace, ngunit naging makasarili rin naman si Claire. Malamang dahil sa takot. Subalit, napakabuting tao ni Renz. Hindi siya nagalit, bagkus ay dinaan niya sa diplomasya ang pakikipag-usap kay Claire. Kaya natauhan ang dalaga at bumalik sa kanya. Natauhan rin naman si Grace. Mantakin mong naging ninang pa ito ng mga anak ng kanyang ex at karibal. Sana marami po tayong nakuhang aral mula sa kwentong ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang suporta sa munting channel na ito. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para naging updated kayo sa ating mga bagong upload. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay ni Renz at Claire. Hanggang sa muli, paalam!